Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick video lang tayo kay Bitcoin, no? So please makinig kayo mabuti. Hindi dapat kung ano lang nakikita nyo, yun yung ano, pakinggan nyo yung conditions na mga tol. Ngayon tol, ano nangyari sa market? Okay? So, ang sabi natin kanina, okay, hintayin natin ma-fill yung gap. So, yung previous 2 videos ko, sinabi ko yan, kailangan ma-fill yung gap bago ka entry. Okay? So, kailangan yan. Kasi lagi yung binabalikan ng market. Yan yung nangyayari. Mabagsak na yung market. Ngayon, meron tayong sinet dito na pwedeng bagsakan ng market, which is etong area na to, no? Ngayon, ano sabi natin? Ano sabi ko sa tinuro ko, no? Kung paano umentry? Hintayin mo magkaroon ng shift. What do you mean? For example, ito. Ang momentum niya is pababa. So, ngayon, kung ikaw ay long bias, kailangan mo mag-umenter pag meron ng shift. Halimbawa, ito yung momentum pababa, hintayin mo magkaroon ng momentum pataas o mag-shift yung momentum pababa pa taas, no? So, magko-consolidate naman yan eh. Hindi naman yan mag-V-shape na ganun eh. Hindi ganun yan tol, no? Makikita mo yan. Ngayon, meron tayong ditong area ng bounce. Ibig sabihin, ano, meron dyan. Merong order dyan ng buy bias. Ngayon, sabi ko, worst case scenario, puntahan to and then mag-reclaim. No? Ngayon, nandito na. Pero yung itsura ng candlestick na yan, mukhang weak yung no? Yung trend. No? So, wala siyang balak mag-shift. Kaya, wala pa tayong entry. No? Ngayon, meron akong entry sa altcoins. 2. Parehas, stopped out sa entry price. Okay, so ano ba yung sinabi ko sa inyo? Yung entry ko. Yung entry ko ay 3. Meron akong stopped out sa OM tsaka breadth sa entry price. So, wala naman loss. Meron lang siguro akong stop sa sa fees. Siguro $10 to $20 lang yung fees na yun. Kasi kaka-start ko pa lang ng account eh. And then, Ray, meron ako talo, I think $50. No? So, nag-start kasi ako ng challenge account ko. No? So, medyo not looking good, but still, 1 hour lang yung talo natin. So, not bad. Not bad. So, ayun. Not bad, Pero, okay. So, ano yung masasabi ko sa market, tol, no? Okay. So, weak yung market, no? Pero, kung ito, magpapakita ng shift, I might consider longing the market kung magkakaroon ng ganitong price action, no? Gets mo, tol? Kaso, nakita mo naman itsura, sobrang weak talaga ng market, no? Pero yun nga, hintayin ko magkaroon ng ganito kung entry ako ng long. Pero, sa itsura nung pinapakita ng price action, mukhang malabo, no? So, saan yung possible puntahan yan? Okay? So, it doesn't concern me. Kasi, una, kung long bias ako, for example, andito yung range low, no? Sabihin natin ito yung range low. O kaya ito. O, hindi ito. Yan yung range low. Nakita mo, bumabagsak siya sa range low. Wala siyang bounce. So, ngayon, ang hirap ilong kapag hindi nagbabounce, no? So, wala kang invalidation eh. Hindi mo pwedeng sapuhin yan. Kaya nga ganito tayo umenter, tol, no? Turo ko lang din sa inyo. Kaya ako pag umenter, hintayin ko mag-shift and then mag-consolidate. That means may mga buyer, meron ka ngayong clear invalidation, meron ka lalagay na stop loss, makakapag-compute ka ng position size. Kasi kung sasaluhin mo yan, saan mo lalagay ng stop loss yan? Lalagay mo stop loss dito. Paano kung kunin yan ng liquidity tapos umangat? O talo na. Okay, so medyo alanganin. High risk yun, high reward din kasi hasapuhin mo kung mag-bounce yun. Diba, maganda. Ang problema, paano mo kinumpute yung position size? Wala kang invalidation, mahirap mag-compute ng position size, di ba? So, ngayon. Okay, so ano yung possible mangyari sa market? Okay, ngayon, again, etong range low is bouncing area yan. Ngayon, kapag yung price nag-trade below this area, etong 56,000, I think 56,000 ba ito? Check natin. Okay, 56,600, nag-trade yan, nagkaroon na acceptance below. Okay, that's bearish, no? So, baka pumunta tayo dito. Una, meron sasapo dito. Okay, meron dito.
Actually, wala talagang matibay na support, no? Kasi isang taon siyang nag-straight na lumipat eh. So, ang susunod dyan ay ito. Meron tayo, kaso ang liit ito, tol, no? 51,600. Ang liit niyan. So, meron ditong range. Okay, meron ditong range. Which is 45, no? Pero hindi ko sinasabi pupunta dyan. Pero yun yung range, no? Malalaman natin. Pero sobrang lalim yan, tol. Kawawa altcoins natin dyan. Okay? Kahit yung account ko, kawawa na nga eh, no? So, mas kawawa pa pag nangyari yun. Pero, hanggat andito yan sa range low, it's bullish. Kasi range yan eh. So, magpipingpong lang yung price sa loob ng range, no? Ngayon, ang problema, walang buyer. Napaka-weak ng market. Walang interest yung market. So, yun yung nagiging problema natin ngayon, no? So, ngayon, as a trader, wala namang problema kasi wala namang entry. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo may condition. As an investor, yun yung malaking problema. Kung wala ka ng pambili, no? Kahit ako, maxed out na ako sa funds eh. Na ibili ko na lahat eh. Eh, paano? Siyempre, nagdi-DCA ka, tuwing bumabagsak, siyempre, magdi-dollar cost average in ka, eh, wala naman unlimited money. Hindi naman tayo unlimited money din. So, ngayon, hindi na rin kasi ako naglalagay sa spot kasi focus na ako sa futures. Sabi ko kasi, sa sistema ko, pag nag-July, stop na ako mag-feed ng spot account ko. Kasi 2 taon ko nang feed yun eh. Puro doon na lang napunta yung pera ko eh. Wala na akong account sa futures. Puro pag nanalo ko sa futures, lalagay ko sa spot. Pinanalo sa futures, lalagay ko sa spot. Ngayon, time naman para mag-futures trade ako ng straight, no? Okay, so tinuro ko yan sa sistema ko doon sa private group na sabi ko nga, lahat nakikita nyo, simula nung pumasok kayo sa group, ilagay nyo lang muna sa spot. Eh ngayon, okay, still good buying opportunities, pero July na kasi, July na, okay, so monk mode na ako, July onwards hanggang next year na yan, dire-diretso, puro futures na gagawin ko. No? So, kaka-start ko pa lang ng account natin. Ayun, road to Porsche tayo, no? Porsche or e-bike. Malalaman natin kung saan tayo papunta, no? So, yun, not looking good. To be honest, not looking good. Okay, I have 2 stopped out sa break-even. So, wala naman talo doon. Mayroong fees around $20 ata. No, sa fees. Kasi, syempre, max leverage ako lagi. Yan, no? Tapos, meron akong talo sa Ray. Sa Ray, I think, $50 sa Ray. $50 sa Ray, which is 1 hour. So, no problem. Okay, so, madali lang bawiin natin yan sa next trade natin. So, for now, dahil bull bias ako, nasa range low eh. Paano ko mag-short sa range low? Paano gagawin mo dyan? Ang downside potential mo, ito kasi yung gets ng iba eh. Kapag mali ako, tingnan mo muna bakit. For example, andito ka sa range low, andito ka sa range high. Kung nasa range low ka, nasa support. Ang downside potential niya, maliit. Kasi nasa support eh. Hindi naman ako breakout trader eh. Okay? So, hindi ko hinahabol yung breakout. Ang akin, kung nasa support ako, basic. Pag nasa support, majority of the time, dapat naglolong ako. Kapag ka nasa resistance, syempre, nag-short ako. Ngayon, eto yung tanong. Ngayon, andito tayo sa range low, which is a major support. Major support. Okay, how long is this range? Okay, so yung range na to ay 124 days na, which is 4 months? Yeah, 4 months. Major support yan. Ngayon, asan pa yung downside potential yan? Wala na. Mag-breakout na lang pag pupunta dito, which is sobrang risky nun. Pero yung upside potential niya, gaano kalaki? From here to here. Ang laki, di ba? Compare mo kung dito. Wala, no? Imposible pumunta siguro ng 44K. Kung mangyari man yan, sobrang tagal nun, tol, no? At ganito yan, ano? Unless proven otherwise, major support yan. At sa support, ano meron? Buyers, no? So, okay, siyempre, sa higher time frame, bull run pa rin naman tayo. Wala naman tayo sa bear market, di ba? So, kaya ako bull bias. Ngayon, kung nag-against sa akin yung market, kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa market, so, wala akong magagawa. Pero, kailangan kong sundin yung sistema ko. Or else, nag-i-scalp lang ako nun.
Halimbawa, nakakita kong pababa yung market, bababa din ako market, mag-short ako. Wala. 'Di ba? Wala akong sistema nun, tol. Di bali ng stopped out, di bali ng zero loss or risk-free yung trade, kahit na may konting profit, hindi pa rin i-out. It doesn't matter sa akin kasi yung system ko, kailangan ko sundin. Mas mahalaga kasi yung tol, no? Ito kasi yung problema ng iba eh. Mas focus sa pera kaysa sa system. Yun yung siguro kaibahan ng ibang traders sa iba. Kasi kami, obsessed kami sa ginagawa namin. For example, meron kami system, pinapangalagaan namin yung system na yun kasi yun yung ano eh, yun yung pinag-aralan mo ng matagal, yung binubuo mo ng matagal. Okay? So ngayon, kung bull bias ako ngayon at wala akong opportunities kasi nagbumabagsak yung market, it's okay. Okay? As long as accounted mo yung risk mo. For example, yun nga, dahil meron, umangat naman yung market. Kaso, yun nga, sinabi ko rin na babagsak yung market kasi nga dahil sa gap. Which is na-feel na ngayon, wala tayong makitang shift. So, kailangan makakita tayong shift bago tayo entry ng long para mas mataas yung probability na umangat. Okay? So, yun, ano? So, 59K. Andito tayo sa major support. Kailangan ko makakita ng shift, no? Lalo na, for example, ito, meron tayo ditong stops dito, no? So, kinuha na. Ngayon, kailangan ko shift, no? Ano ba itsura ng shift? Ulitin ko, ha? Shift, unti-unting ganyan, no? Unti-unti siyang kumawala sa trend na pababa o momentum na pababa. Yung trend line na yan kasi, ay sukat lang naman ng momentum. So, kung momentum niya pababa, dalagyan mo trend line, ngayon makikita mo na yung momentum, kung mag-shift siya ng momentum from downside move to upside move, di ba? So ngayon, wala tayong makita eh. Wala tayong makitang bounce, no? So weak yung yung price. So walang buyer, walang interest. So yun. Okay, i-explain ko lang sa inyo dito, no? So for example, kay OM, so stop out ako kay OM. Bakit? Ang entry ko is weekly open. Ito yung entry ko eh. So, may profit. Okay, hindi ko pa nakuha yung target ko na 3:1. And then, bumagsak ng ganito yung market. And then, nakita mo naman, bigla na lang siya nag-recover. Nakakabisit, no? So, yun. Okay. Okay, hindi ko to nakita. Pero, looks good. Looks good. Okay, mukhang okay itong pasukan, no? Kasi binuhat siya ng market, no? Nagkaroon ng drop, nagkaroon ng reclaim. Okay, I might enter sa trade na to with invalidation na may manifest, no? Okay, check natin dito. Okay. Pero wait na muna siguro, no? Kasi baka test lang to and then mag-drop, no? Pero hindi eh, no? Looks good, no? Binuhat, tapos may volume. Okay. Okay, tingnan natin. Okay, pwede ako mag-re-enter dito. Kay Brett. Okay, kay Brett, dito medyo nalanganin ako dito eh. So, kay Brett, tinamaan na rin yung entry price ko eh. Kasi, di ba, ang entry ko is ito kanina. And then, nag-reclaim. Umangat. Nagka-profit. Medyo, 2R na. To 3R na. Lapit na eh. Kaso, hindi pa na-hit target ko. Bumalik, no? At ngayon, medyo malalim yung ginawa. Eh, eto yung entry ko, kaya siya tinamaan. Pwede ako mag-re-enter, malalaman, Pero check ko muna kung magkaroon ng shift, no? Or kung magkaroon at least ng reclaim ulit dito sa support, no? So, yan yung bantayan ko. Kay Ray, dito ako na-stopped out, no? Kasi may entry ako dito sa weekly open. Okay, nag-profit na, pero ang bilis niya, Hindi ko siya na-manage agad. So, hindi ko siya nalagyan ng stop loss sa break-even. Naglagay ako ng stop loss dito, no? Ayun, tinamaan na, no? So, okay, meron tayong talo, 1 hour. No problem. So, yun, matry ko muna i-manage tong trade. Okay, I will share kung meron ako makita. Pero, looking good yung OM. Okay? Kasi yung itsura na ito, mukhang ng lang eh, no? Nanguha lang ng ng liquidate lang eh. Tapos, kita mo, ang lakas ng volume. Let's see, no? Let's see. So, yun lang mga tol, no? So, in-update ko lang kayo sa market. Okay? Again, kailangan nyo makakita ng shift bago kayo umentry ng long, no?
Yun, okay. So, yun lang mga tol. Nag-update lang ako para malaman nyo kung nasang page na ako, no? So, yun. Okay. Nakita ko kay OM, no? Maganda to, ah. Okay. Sige. Okay, yun lang muna. Yun lang muna, tol, no? Kasi wala akong makitang maganda. Okay? So, yun lang. Salamat. God bless.